Bakit hindi nakapasok sa lupang pangako si Moises? Alam mo ba to? Ano ang pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang pangalang Moises? Isipin mo ba ang sanggol na itinago ng kanyang ina sa basket at naanod sa ilog ng Nile? Ang batang pinalaki ng anak na babae ni Paraon sa marangyang buhay ng Egypt, ngunit hindi nakalimutan na siya ay isang Israelita. Sa lalaking humarap sa hari ng Ehipto na buong tapang na hiniling na ang mga Israelita ay mapalaya mula sa pagkaalipin. Pinaghiwalay ang dagat na pula. Ang lalaking nagbigay sa mga Israelita ng 10 utos mula sa Diyos. Naranasan ni Moises ang lahat na ito at higit pa. Tama ka, siya si Moises. Si Moises ay napakasikat at iginagalang. Iyon ang dahilan kung bakit ang matapat na taong ito ay lubos na ginagalang ng mga Kristiyano, Hudyo at Muslim. Walang alinlangan, si Moises ay isang propeta na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Pero bakit hindi nakapasok si Moises sa lupang pangako? Tulad natin, nagkamali din si Moises. At ang pagkakamaling iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Ano ang nangyayari sa kanya? Suriin natin ang Biblia ayon sa record sa Bilang 20 verse 1 up to 13. Habang ang Israel ay nakakampo sa Cadiz, malamang na ika-40 taon ng kanilang paglalakbay, si Moises ay nakagawa ng isang malubhang pagkakamali. Ang pagbibigay pansin sa kaganapan ay magpalalim ng ating pagpahalaga sa katotohanan. At hindi lamang si Moises ay may napakahalagang tungkulin, ngunit isang mabigat na responsibilidad din bilang pinuno at tagapamagitan ng bansa. Dahil sa kakulangan ng tubig sa lugar, nakipag-away ang mga tao kay Moises na sinisisi siya sa paglabas sa kanila sa Egypt patungo sa disyerto. Labis ang pagdurusa ni Moises. Tiniis ni Moises ang paghihimagsik at pagsuway ng mga Israelita. Ngunit nakibahagi siya sa kanilang mga pagdurusa at namamagitan para sa kanila nang sila ay nagkasala. Dahil sa paninibugho at reklamo ng mga Israelita, anong nangyayari? Dahil galit na galit, si Moises at Aaron ay tumayo sa harap ng mga tao ayon sa inuutos ni Jehovah. Ngunit sa halip na ituon ang pansin kay Jehovah bilang tagapagbigay, si Moises at Aaron ay buong tapang na nagsalita sa mga tao at nakatuon sa kanilang sarili. Kung saan sinabi ni Moises, "Makinig ngayon, kayong mga rebelde. Kami ba ay maglalabas ng tubig para sa inyo mula sa batong ito?" Sa pamagitan nito, hinampas ni Moises ang bato at si Jehovah ay nagpaagos ng tubig. Sapat para sa mga tao at sa kanilang mga kawan. Ngunit ang Diyos ay hindi nasiyahan sa pag-uugali ni Moises at Aaron. Nabigo sila sa kanilang pangunahing responsibilidad. Ang pagdakila sa pangalan ni Jehovah. Sila ay hindi matapat kay Jehovah. At si Moises ay nagsimulang magsalita sa kanyang mga labi. Nang maglaon, inutos ni Jehovah, "Dahil pareho kayong hindi naging tapat sa akin sa gitna ng mga Israelita, may kaugnayan sa tubig sa Meriba ng Cadiz sa ilang ng Sin. Hindi ninyo ako pinabanal sa gitna ng bayang Israel. Makikita mo ang lupain mula sa malayo, pero hindi ka makapasok sa lupaing ibinigay ko sa bayang Israel." Ayon sa record ng Deuteronomio chapter 32 verse 50 hanggang 52, sapagkat hindi pinabanal ni Moises at Aaron si Jehovah sa harap ng mga Israelita, nagalit si Jehovah at sanhi na kinan sila
ang kanilang tiket para sa lupang pangako. Sa ika-12 buwan ng ika-40 taon sa tagsibol ng 1473, inihayag ni Moises sa mga tao na si Joshua ay hinirang ni Jehovah na humalili sa kanya. Pagkatapos ay inutusan at pinayuhan si Joshua na maging matapang. Panghuli, si Moises ay umakyat sa bundok Nebo sa utos ni Jehovah upang makita ang lupang pangako mula sa kinatatayuan ng bundok na ito. Pagkatapos, si Moises ay namatay. For your eyes only na lamang si Moises. Dahil sa kanyang pagkakamali sa hindi pinagbanal ang pangalan ni Jehovah sa tubig Meriba, si Moises ay 120 taong gulang sa kanyang pagkamatay. Pinatotohanan siya ay malakas pa rin, sinabi ng Biblia. Ang kanyang mata ay hindi umunat at ang kanyang lakas ay hindi umurong. Inilibing si Moises ni Jehovah sa isang lugar na hindi alam ng mga tao hanggang ngayon. Anong aral ang matutunan natin sa istorya ni Moises? Sa lahat ng oras, hayaan nating itaas ang pangalan ng Diyos at sundin ang kanyang mga utos sa lahat ng oras. Inaasahan kong nakakuha ka ng aral mula sa aming video. Kung hindi ka pa subscriber sa aming channel, paki-click ang subscribe button below. Bye-bye!